Biglang nawala sa ere si Kabayan. Walang malinaw na paliwanag, walang detalyeng ibinigay at hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ng publiko kung ano talaga ang totoong nangyari sa kanyang kalusugan. Ay naku, maraming salamat po sa nakalipas na ilang taon na binigyan niyo ako ng pagkakataon na makapagbalita uli sa TV Patrol. Kinumpirma ng kanyang pamilya na sumailalim siya sa isang operasyon noong December 2025 at naging matagumpay ito, pero matapos noon ay puro okay, stable at recovering lang ang naririnig. Walang eksaktong kondisyon, walang diagnosis at walang malinaw na paliwanag kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya bumabalik. Kaya ngayon iisa ang tanong ng marami. Ano ba talaga ang hindi sinasabi tungkol sa pagkawala ni Kabayan? Para maintindihan kung bakit ganito kalaki ang epekto ng kanyang pagkawala, kailangan muna nating balikan kung saan siya nagsimula. Dahil ang kwento niya ay hindi kwento ng swerte, kundi kwento ng hirap, sakripisyo at matinding determinasyon. Ipinanganak siya bilang Manuel Leuterio de Castro Jr. sa Pola Oriental, Mindoro. Isang simpleng probinsya kung saan limitado ang oportunidad at ang buhay ay umiikot sa araw-araw na paghahanap buhay. Anak siya ng isang magsasaka at lumaki sa isang kapaligiran na malayo sa karangyaan. Walang pribilehiyo, walang koneksyon at walang kasiguraduhan kung ano ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Sa murang edad pa lang, mulat na siya sa hirap ng buhay. Nakita niya kung paano magbanat ng buto ang kanyang ama para lang may maipakain sa pamilya at dito pa lang ay unti-unti nang nabuo sa kanya ang kagustuhan na makaahon at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Kaya nang magkaroon siya ng pagkakataon, lumuwas siya ng Maynila. Hindi ito simpleng paglipat ng lugar, isa itong malaking risk. Iniwan niya ang probinsya, ang pamilya at ang nakasanayan niyang buhay para sa isang pangarap na hindi pa sigurado kung matutupad. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Pagdating sa Maynila, hindi siya sinalubong ng swerte. Sinalubong siya ng hirap. Habang nag-aaral sa University of the East, kinailangan niyang maging working student. Naging janitor siya, naglinis ng sahig, nagbuhat ng gamit at gumawa ng mga trabahong kadalasang hindi napapansin. Naging messenger din siya, naglalakad sa init, nagmamadali sa kalsada at gumagawa ng utos habang iniisip kung paano niya pagkakasyahin ng oras para sa pag-aaral. At dito siya nahubog. Dito tumibay ang kanyang loob. Dito niya naranasan ang totoong buhay ng masa, hindi bilang tagamasid kundi bilang isa sa kanila. Kaya ng kalaunan ay magsalita siya sa radyo at telebisyon. May lalim ang kanyang sinasabi, may pinanggagalingan. Hindi ito gawa-gawa, ito ay karanasan. Pagkatapos ng kolehiyo, hindi agad dumating ang tagumpay. Walang shortcut. Nagsimula siya sa radyo bilang isang simpleng announcer noong dekada 70. Maliit na pwesto, limitadong exposure at walang kasiguraduhan kung mapapansin ba siya. Pero unti-unti, napansin ang kanyang boses. Isang boses na may bigat, may authority at may kakaibang dating. Hindi lang dahil sa tono kundi dahil sa paraan ng paghahatid. At higit sa lahat, naiintindihan ng karaniwang Pilipino. Hindi siya nagsasalita para magmukhang matalino. Nagsasalita siya para maintindihan. Hanggang sa dumating ang malaking pagkakataon noong 1986 nang muling magbukas ang ABS-CBN matapos ang EDSA Revolution. Isa siya sa mga napiling maging bahagi ng pagbabalik ng network. Noong 1987, naging isa siya sa mga orihinal na anchor ng TV Patrol. At dito tuluyang nabuo ang pangalang Kabayan. Isang bansag na hindi lang pangalan, kundi simbolo ng tiwala ng masa. Sa bawat pagbabalita niya, ramdam ng mga tao na may nagsasalita para sa kanila. Hindi siya detached, hindi siya malamig, may emosyon, may paninindigan. Sa programang Magandang Gabi Bayan, mas lalo siyang nakilala dahil sa kanyang mga expose, mga kwento ng krimen, anomalya, at mga isyong tumatama sa puso ng publiko. Dito siya naging matapang na boses ng media. Pero kasabay ng kanyang pag-angat, dumating din ang mga kritisismo. May mga nagsasabing masyado siyang opinionated. May mga nagsasabing hindi siya ganap na neutral bilang isang mamamahayag. At dito nahati ang opinyon ng publiko. Para sa kanyang mga taga-suporta, siya ang tunay na boses ng bayan.
Isang broadcaster na hindi takot magsalita at handang ipaglaban ang karaniwang Pilipino. Pero para sa kanyang mga kritiko, siya ay isang journalist na masyadong may sariling opinion at maaaring hindi naganap na objective, lalo na nang pumasok siya sa politika. Noong 2001, pumasok siya sa politika at tumakbo bilang senador at naging number 1 sa buong bansa. Isang malinaw na patunay kung gaano kalakas ang kanyang impluensya. Noong 2004, pinili siya ni Gloria Macapagal Arroyo bilang kanyang running mate. Isang desisyong hindi basta-basta. Kailangan ni Arroyo ng isang taong may kredibilidad at koneksyon sa masa. At si Kabayan ang perpektong kandidato. Nanalo siya bilang Vice President ng Pilipinas. At mula sa pagiging announcer ay umabot sa pagiging pangalawang pinakamataas na pinuno ng bansa. Pero habang nasa posisyon, hindi rin siya nakaligtas sa mga kontrobersya. Pinuna siya dahil sa pananahimik sa ilang malalaking issue tulad ng Hello Garci scandal. Kinuwestiyon din ang kanyang oversight sa housing sector nang pumutok ang Globe Asiatic scam. May mga nagsabi ring hindi ganun kalaki ang kanyang legislative output bilang senador. At nang bumalik siya sa media matapos ang kanyang termino, may mga nagsabing may conflict of interest ito. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang popular dahil para sa marami, ang kanyang koneksyon sa masa ay mas matimbang kaysa sa mga kritisismo. Sa personal na buhay, tumaan din siya sa isang matinding pagsubok noong 2021. Pumanaw ang kanyang asawa na si Arlene Sinswat de Castro, isang malaking dagok ito sa kanyang buhay. Sa likod ng kanyang matapang na boses at matibay na imahe, isa rin siyang taong nawalan at nasaktan. At kahit ganito ang nangyari, pinili niyang magpatuloy sa kanyang trabaho at serbisyo. Isa sa pinaka nakakapagtakang desisyon niya ay ang hindi pagtakbo bilang Pangulo noong 2010 kahit siya ang nangunguna sa mga survey. Malakas ang tsansa niyang manalo. Pero umatras siya. Ayon sa kanya, hindi niya naramdaman ang sapat na apoy para sa posisyon. Para sa kanya, ang pagiging Pangulo ay nangangailangan ng buong dedikasyon. At kung hindi buo ang loob niya, ay mas mabuting huwag na lang. Pinili niyang bumalik sa broadcasting, kung saan mas ramdam niyang nakakatulong siya sa mga tao. Kaya naman nang bigla siyang nawala sa ere noong 2025, hindi ito simpleng pagkawala, kundi pagkawala ng isang institusyon. Isang boses na matagal nang pinagkatiwalaan ng publiko. Noong una ay inakala ng lahat na pahinga lang, pero habang tumatagal ay naging malinaw na may mas malalim na dahilan hanggang sa kinumpirma ang kanyang operasyon. Noong Disyembre 2025, na matagumpay at maayos ang kalagayan pero walang detalye. Dito nagsimula ang mas malaking tanong kung bakit wala pa rin siyang pagbabalik at bakit walang malinaw na paliwanag. Dahil dito ay nagsimula ang spekulasyon. May nagsasabing may kinalaman ito sa sciatica. May ilan namang naniniwala na baka may kinalaman ito sa nervous system. May iba pang haka-haka na kumakalat online pero walang kumpirmasyon. At habang walang kumpirmasyon ay lalong lumalalim ang misteryo. Paulit-ulit na sinasabi ng pamilya na siya ay okay at nagpapagaling pero para sa publiko ay kulang iyon. Dahil hindi lang siya basta broadcaster. Isa siyang boses na naging bahagi ng araw-araw na buhay ng milyon-milyong Pilipino. Kaya ang kanyang katahimikan ngayon ay hindi lang simpleng pahinga kundi isang palaisipan. At habang patuloy ang kanyang paggaling, patuloy din ang paghihintay ng bayan, isang paghihintay na may halong pag-aalala, pag-asa at katanungan. Dahil sa huli nananatili ang tanong na hindi pa rin nasasagot. Ano ba talaga ang hindi sinasabi?